Okay mga kamats, mga kaibigan, pag-usapan po natin si Red Uncle aka si Sister Hong or si Jiang. Okay, so let's start with the basics first kasi gusto kong bigyan kayo ng idea kung sino ba tong tao na to. Si Sister Jiang, Sister Hong or si Jiang yung totoong pangalan niya. Sorry kung hindi ko na po pronounce ng tama. Ngayon kasi mas tinatawag siya ng Chinese media as Red Uncle, and I think mas appropriate yan para kilala nyo siya as someone na nambibiktima ng kapwa niya lalaki. Okay, so etong tao na to is 38 years old na. Okay, 38 years old na siya, and according to the news and meron din mga videos, and unfortunately for me nakakita na ako ng ilan-ilan dun sa mga videos na yon. Nang biktima daw siya ng 1,600 men, okay? Ang dami niyan, 1,600 men, and meron siyang modus operandi na mamaya tatalakayin natin. So, first and foremost, siguro ang magandang itanong natin sa mga sarili natin when we are analyzing this kind of this situation is this person really homosexual, or siya ba ay isang predator, sexual predator na meron siyang pinapakitang mga sexual deviation na tinatawag, or yung mga paraphilia na tinatawag, that we can classify yung behavior niya is not a homosexual act. Yes, it's prevalently homosexual since it's targeting young men, pero siya mismo hindi siya homosexual per se, but what his aim is, kaya siya nagpapanggap bilang homosexual, is to victimize these young men. Kasi yun po yung gusto kong iparating sa inyo. Of course, many content creators in this platform has already talked about Sister Hong. Pero I don't think they have talked about kung ano yung totoong psychological profile nitong tao na to. And I believe na siya ay siya is more of a sexual predator than he is a homosexual, na trip lang talaga yung ginagawa niya. Okay? So, bago yun, magkwentuhan muna tayo about sa China. Kasi China po kasi is alam naman natin, napakalaking country ng China, di ba? Between nung 1996 or 1997, doon lang na-decriminalized ang pagiging homosexual or having homosexual affair, or men on men or women and women action, mga kamatis, mga kaibigan. In fact, before 1996 or 1997, it is a criminal act, okay? Ngayon lang talaga nagkakaroon ng rights yung mga kababayan nating LGBTQ sa China, okay? Now, isa din dapat nyong malaman sa China, meron tinatawag doon na loneliness epidemic. What does that mean? Kasi most men remain single, and kasi nga ang China mahigpit na mahigpit sila sa population control, di ba? Unlike dito sa Pilipinas, nung ilang taon lang, ilang million lang tayo, now nakapik na tayo at 14 million and growing, di ba? Pero sa China, nakapik sila dahil merong, I believe, yung one-child policy nila. So, according to the Google AI, China's significant number of single men often referred to as leftover men due to combination of factor, including yun yung sinasabi ko kanina, one-child policy, and strong preference of sons, leading to a skewed sex ratio at birth. Kasi nga, in our population kasi, mas marami, yung sa world population, mas marami ang babae at 50.1% yata. And if we're talking about for billions of people, mataas yung 0.1% na yan. So ngayon, pero dito sa China, baliktad. Mas mataas yung number of lalaki kaysa sa babae. Okay? Ito, dahil yan daw sa one-child legacy policy, kasi recently lang nila talaga naging dinispatcha yung batas na yan, di ba? Yan, changing expectation, ayan, ito yung leftover phenomenon na yan. So, I'm just saying this sa inyo mga lods, kasi I do believe na yung prevalence ng mga kagaya ni Sister Hong, or nagkakaroon sila ng, or ni Red Uncle, is nagkakaroon sila ng chance, di ba? Kasi kung aaralin niyo yung mga galawan ng kriminal, di ba, ang isang factor na meron dapat is yung opportunity. There is a lot of opportunity because there's a lot of single men sa China na, of course, they are trying to relieve themselves of the burden of being alone. Okay? And
unfortunately, hindi lang kasi mga single men ang nadadali nito. Yung iba may mga fiancé, gets nyo? Pero makikita nyo yung profile ng mga nadadali niya is usually young men. Young men who are, well, I would assume desperate and lonely, and they just want to relieve from them. So, ngayon eto kasing tao na to, si Red Uncle, meron siyang tinatawag na modus operandi, yung MO niya na tinatawag. So, paano ba yung MO niya? Ang MO niya is simple lang. Magpapanggap siya as single housewife, as housewife looking for a good time. Parang quickie, kumbaga. Sa isang dating app sa China, doon siya humahanap ng mga target niya. And of course, if you are in China, mahirap talagang humanap ng partner doon since there is an epidemic of loneliness, and yun yung nagiging predatory grounds nitong tao na to na makahanap ng kanyang dadalihin. Okay? Now, doon pa lang alam mo nang mali kasi of course adultery in China also is illegal kasi alam ng yun kasi yung frame niya, yun kasi yung common modus operandi niya. Sasabihin niya doon sa single young men, I'm very lonely, tapos ikaw din lonely ka, tara kita tayo na may asawa ako, ganito ganyan. So nagpapanggap siyang isang babae. Okay, now I have seen, mga kamatis, mga kaibigan, a video of this person. Okay, hindi ko alam kung paano nila ginagawa yon, pero ginagawa nila Siguro pag nakadalawa tatlong video na kayo, medyo sukan na kayo. Kumbaga, what the fuck, mapapaganon ka na But of course, I cannot share that because alam nyo na, gusto kong ma-monetize, and this is a very controversial topic, mga lods. Okay, so going back to the story. Now, in China, mga lods, prostitution is illegal, okay? Pero meron silang red light district doon na tinatawag na yung mga sexual activities ay nangyayari doon. It's an underground culture sa China na some of these men who are very lonely frequent there, okay? Pero dito kasi kay Red Uncle, ang kanyang bentahe is hindi siya nagpapabayad, okay? Ang sinasabi niya lang doon sa mga potential na makaka sex niya is, yo, bigyan niyo lang ako ng gift, okay? One gift is enough, okay? Siguro minsan magpapadala siya ng foods, ganyan. Magpapadala siya ng damit, something like this, parang offering, alay sa ganyan itsura. Diyos ko po. Anyway, mga lods. So yung mga ganito kasi, siguro it's easy access, lalong-lalo na kung isa kang young man na wala ka naman masyadong pera, ayaw mong magbayad ng isang walker or ng isang prostitute, dito ka na. Kasi ang gusto niya lang is peanut butter Literal na merong mga insidente na itong si Red Uncle ay nanghihingi ng peanut butter sa kanyang mga dadalihin. Now, this is where I draw the line between a real homosexual and a sexual predator. Kasi, so, ang tingin ko kasi dito, mga lods, mas madali kasing biktimahin yung mga lalaki kaysa sa babae sa China. Since sinabi ko na sa inyo na merong loneliness epidemic sa China, and mas mataas yung prevalence ng mga lalaki since most Chinese family would want man kaysa sa woman. So, I do believe na etong tao na to found an opportunity to sexually predate this man. I don't know kung meron bang ganyang word, predate. Parang form of predation, di ba? So, in my opinion, mga lods, if you look at the story and titignan nyo yung galawan niya, there was so much manipulation and so much power dynamics na ginawa niya that I can say with a little bit of certainty na siya ay isang psychopath. Okay? A psychopath, mga kamatis, mga kaibigan, is someone who disregards basta kung gagawin niya lahat, kung basta makuha niya yung end goal niya without caring for the next person. Kasi isa sa mga traits ng isang normal na tao is yung empathy. Naaawa ka dun sa kabilang panig, pero siya wala. As in, wala talaga. Kasi ang goal niya is to manipulate this man para makipagtalik sa kanya. Di ba?
Grabe, 'di ba? So, isa 'yan sa mga nakikita kong trait na inaano niya, the lack of empathy na tinatawag. Basic human decency kasi 'yan, kasi if he is just a plain homosexual na gusto lang makipagtalik sa mga lalaki, hindi yan aabot ng 1,600. Kasi ano yan serial predation, serial sexual predation yung ginagawa niya, 'di ba? So, ayan yung isang nakikita ko, and of course yung the act of voyeurism, okay? Ito yung tao na meron daw ginawa niya kasi dito, mga lods, 'di ba? Magbibigay ng alay yung lalaki. Hindi alam nung lalaki habang nagtatalik sila ay meron palang video doon, okay? That kind of sexual paraphilia na tinatawag. Kasi sexual disorders are called paraphilias, okay? Under paraphilia, meron diyang voyeurism na tinatawag. Yun yung isang ini-exhibit niya. And of course, yung pagiging exhibitionist niya nga, kasi nga, he will reproduce this video online with a subscription. So, bumabalik na naman yung psychopathy niya, that he lacks empathy to these individuals na alam naman niya na hindi naman niya ganun kakilala, and dapat kasi kung magpa-publish ka ng kahit anong bagay, may consent dun sa kabilang panig. Sa kanya kasi wala total disregard dun sa mga nakatalik niya. Okay? So, these are the things na sa tingin ko is a good profile for you to have an idea what kind of person this is. Okay? This is not as a normal, of course, he is not a normal person, pero it's a very, very dangerous person na sa tingin ko is very destructive sa ating society. Kasi mga kamads, mga kaibigan, if you wanna have sexual relations with anyone here in the world, all you have to do is to ask consent. They can, as long as the sexual activity is with someone of the right age and may consent naman, walang problema doon. Whether you want men or women, doesn't really matter. As long as it's consensual, mga kamatis, mga kaibigan. Ang problema kasi dito, bukod sa, yes, it was consensual, pero hindi lang yun Meron kasing factor na nire-record yung mga lalaki without their consent. Okay? So, doon tayo nagkakaroon ng pagkakaiba dito sa istorya na to. Meron siyang mga ginagawa na I do believe na sexually, that leads me to believe that he is a sexual predator and not actually a homosexual. He is just using the homosexual platform para para ma-exercise niya yung kanyang yung psychopathy niya of, sexual predation. Anyway, mga kamads, mga kaibigan, if you want more discussion dito, let me know dyan sa baba. Is my analysis accurate, inaccurate? Tell me what you think. Yun lang naman yung sa akin for today. Accurate, Uncle. Gege, mga lod.